Hello po mga katambay! Mga katambay, si Kamanong po muli nagbabalik po para po magkomento sa inyo dito po sa ating tambayang makabayan. Mga katambay, ito po, meron po nakakalungkot pong balita sa ating bansa. Sa kabila ng ating Pangulo ay nagsasalita po at isa rin po sa kanyang pangarap ang palaguin at talagang magkaroon tayo ng napakarami at sinasabi isang damukal na turismo sa ating bansa. Pero po sa realidad, ngayon po, ang problema ng bansa, ito po, turismo po. Ang mga turista natin ay nakikidnap na po ngayon. Nakikidnap. Ano po mga sangkot, mga tambay? Mga pulis pa ang sangkot. Imbis na mga pulis po, sinasabi, di umano, na magpuprotekta po sa atin at sa mga turismo at sa mga turista, sila pa po ang gumagawa ng masama. Paano na po kaya ang pangarap ng Pangulo na palaguin ang ating turismo sa ating bansa? Painggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang balita po sa UNTV. It's a syndicate dahil tignan mo, more than 2 or 3 who group themselves for a common illegal purpose, no, would be termed as a syndicate. Sa kuha ng closed-circuit television footage na ito, kita na binabagtas ng luxury car na ito ang kahabaan ng Taft Avenue sa Pasay City na biglang harangin ng dalawang motorsiklo. Lula ng kotse ang 3 Chinese at isang Malaysian national na pawang mga turista sa bansa. 2 pulis ang sakay ng motorsiklo na may markings ng PNP, habang sibilya naman ang lula ng motorsiklong mayroong blinker. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, matapos harangin ang luxury car, inilipat ang 4 na biktima sa nakasunod na puting van. Subalit, nakatakas ang 2 sa mga ito at nakapagsumbong sa barangay. Pagkahinto ng sakyan, inabdak ng 6. So yung since kulang silang 6 and 4 po yung victims natin, 2 nakatakbo kasi hindi nila kaya eh. So that's what happened. Sinabi ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na nagbayad naman ng ransom ang 2 pang dayuhan kapalit ng kanilang kalayaan. The remaining 2 captives were released around 6 o'clock a.m. on June 3 after a ransom of 2.5 million was paid. Nung ito'y nalaman na General Artates at ang kanyang grupo sa NCRPO at ng SPD, no, in coordination with the AKG, with the anti-kidnapping group. So 3 ang nagtulungan dito. Kwento ni Pasay Chief of Police, Police Colonel Samuel Pabonita, modus ng grupo na maghanap ng dayuhang bibiktimahin sa tulong ng 2 civilian spotter. So yung modus nila is meron lang yung nag-i-inform dun sa mga kasamahan na pulis na merong i-operate, ipa-plug down lang yung sasakyan. So allegedly, Yan po mga katambay, kaso putulin na po natin, nakakalungkot po. Sa kabila po ng, agresibo po ang ating Pangulo dahil kasama po sa mga biyahe niya po ang Pangulong Marcos na buhayin, palakasin ang turismo ng ating bansa. Ma-local man siya o ma-international, mga dayuhan, talagang kasama po sa kanyang bagong Pilipinas ang turismo. Pero sa kabila nun, yung mismong na sinasabi nagbabantay ng kapayapaan sa ating bansa, sila pa nagpaplano ngayon mga tambay. Nagpaplano kung paano kumita ng malaking pera gamit di umano ang mga turista. Ito po mga turista mga tambay. At buti po at nakatakas po yung 2 at nakahingi ng tulong. At yung 2 naman po ay nagbayad po ng ransom. Kaya lang po nakalaya mga tambay. Nakakalungkot po mga tambay ang nangyayari sa ating bansa. Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, napakadalang na po sa patak na ulan na makabalita tayo ng ganyan, lalo sa kapulisan, di po ba? Pero ngayon, sa bagong Pilipinas, di umano, nagkakasunod-sunod po ang problema ng bansa, mga tambay. Nagbabalikan droga, krimen, taghirap, napakahirap at napakamamahal ang bilihin, lahat nagtataasan, kuryente, pati tollgate, At tapos ito pa, idadagdag po natin, may problema na nga po ang mga turista sa airport dahil nung mga nakaraan po, talagang worst airport po ang ating bansa. Ngayon naman po, mga turista naman po ang tinatarget po.
At sinasabing mga sindikato, pero sa kabila nun, mga, lingkod bayan po ang sangkot. Mga kapulisan, nakakalungkot po, nakakahiya, mga katamay. Nakakahiya ang nangyayari sa ating bansa. Sa kabila ng sinasabi nga ng Pangulo na talagang babaguhin niya ang bagong Pilipinas. Ito po, puputok po ito mga katambay. Sa buong mundo, yung nangyayari pong ito. Lalo po ang sangkot ay isang dayuhan sa ating bansa na nagtuturis o namamasyal mga katambay. Tapos, sino po pa kaya? Dadami po kaya ang turismo sa ating bansa kung nauuso na naman po mga katambay ang kidnap for ransom sa ating bansa. Nakakalungkot. Hindi po kaya ito sinasabing, sinasabing gano'n na po ba talaga? Ganyan na po ba talaga kahirap ang ating bansa? Pati ang ating mga kapulisan at, sinasabing tinaasan ang sweldo. At kung ito naman po hindi na pulis, talagang napakakapal po ng muka, di umano nito mga kapulisan na ito. Kung ito po hindi na pulis at nagpapanggap na pulis, mga katambay. Pero kung ito naman po ay talagang pulis, mga katambay, at nasa serbisyo pa, talagang, makakapal nga po talagang apog sa kabila ng tinaasan at halos dinoble ang sweldo nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapos gagawa ka pa ng ganito. Talagang sobrang kapal na ng apog mo mga katambay. At napakalalaki pa ng mga allowances nila. Nakakalungkot lang mga katambay. Ano po masasabi nyo rito sa mga ganitong balita mga katambay? Na palalakasin, nakita po natin, nung nagpunta po ng Brunei ang ating Pangulo at Singapore, kasama po sa speech niya yan, nung arrival niya po sa ating bansa, nabanggit niya na may mga usapan at sinasabing tutulungan ng ating bansa para palakasin ang turismo. Ay, nako, yung security naman natin ang hindi malakas mga katambay, yung security ang nagiging problema natin at ng ating bansa mga katambay. Nako, ano po makukomento nyo rito mga katambay sa nangyayari sa ating bansa? Na talagang, yung sinasabing magdadagdag sana ng, ekonomiya sa ating bansa, ekonomiya, na may mga dala po itong, gagastos po ito. Alam naman natin naman nagtuturis, may mga perang panggastos yan na nakakatulong po sana sa ating bansa. Mababawasan pa ngayon, mga katambay. Tapos may nagbabadya pang maraming problema sa ating bansa, nahandyan pa. Nababawasan ang turismo natin dahil nga nag-aadya ang iringan sa karagatan natin. Ang China at ang Pilipinas, ba? Kabawasan din sa turismo yan. Tapos, ito pa, ang pinakamabigat, ang sangkot, mga pulis, mga katambay. Nakakalungkot. Mga ganitong balita, nakakalungkot po sa ating bansa na matagal na nga natin, matagal na natin sa panahon ni Pangulong Duterte, matagal na natin, nakakalikalimutan na yung mga kidnap for ransom na yan, yung sinasabing running in tandem, di ba? Yung mga hold-upan, at yung mga snatching, nakalimutan natin halos yan, napakalit na porsyento na lang ang lumalabas niyan nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, wala na po silang takot, di umano, wala nang takot. Nakakalungkot. Yan lang po ang ating maiksing balita dito po sa nakakalungkot na nangyayari, pati ang ating mga, ang ating mga guests na sinasabi, na mga turista na sana, nababantayan sana natin para sila bumalik sa ating bansa at kumita man lang sana tayo sa turismo, pero sa kabila nito na ganito nangyayari, mahirap na magsalita mga katambay kung ano mangyayari pa sa turismo natin. Dadami pa kaya mga katambay? Ano po sa tingin nyo? Pwede po tayo mag-comment. Muli po, si Kamanong po. Nagte-thank you po muli sa mga nagsusubscribe po nating mga katambay. Thank you po sa inyong lahat. Salamat din po sa nakagusto ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Ingatan nawa mga katambay. Paalam. Bye-bye.